Headline Pilipinas, oras 12:13. Balita! Sa Headline Pilipinas, mga buto ng tao natagpuan sa balon o may mass grave na mga pinatay ng paruhinog sa Ozamis. 2 sundalo patay, 7 sugatan sa engkwentro ng militar at New People's Army sa Sorsogon. Mediaman pinatay sa harap ng anak sa Sultan Kudarat. Sanggol, aksidenteng tinamaan ng bala ng boga sa Capiz, patay. At Mrs. ni Comelec Chairman na si Patricia nagsalita na sa issue ng illicit affair. Mula sa News Central ng ABS-CBN at DZMM Teleradyo. Hatid ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao. Headline Pilipinas. Marahay na hapon sa mga kapamilya nating Bicolano. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Tony Velasquez. Ako si Leo Lastimosa, gikan din sa Cebu. Ako po si Melanie Severino, gikan din sa Davao. At sa detalye ng mga headline, Pilipinas. 2 sundalo ang namatay at 7 ang sugatan matapos makaengkwentro ang tropa ng gobyerno at New People's Army sa Gubat, Sorsogon. Nagsasagawa ang militar ng combat operations ng paputukan ng mga rebelde. At yan ang mga headlines dito sa Luzon. Alamin naman natin kung ano mga malalaking balita sa Visayas. Leo, ano headlines diyan? Din sa Visayas, Tony, masuso, aksidenteng naigo sa bala sa Lantaka, patay. Ang detalye sa pagbalik sa Headline Pilipinas. Masaklap ang kinahinatnan ng sanay pamamaril lang ng ibon ng isang ama sa Capiz. Ang bala kasi ng kanyang gamit na boga bumanda sa puno at may tinama ang iba. Leo, sino nga ba ang tinamaan itong bala? Tony, meron at yan ay ang 7 buwang gulang na sanggol matapos tamaan ng bala ng boga sa ulo habang namamaril ng ibon ang kaniyang ama. Ang Headline Pilipinas mula kay Cherry Palma. Mauna ang mga headlines sa Visayas. Balik ni mo, Tony. Maraming salamat, Leo. At mula naman sa Visayas, silipin natin kung ano mga headlines sa Mindanao mula kay Melanie. Melanie? Dini sa Mindanao, Tony, balon nga gingong mass grave sa mga gipang patay sa pamilyang paruhinog na diskubrihan sa Ozamis. Ang detalye sa pagbalik sa Headline Pilipinas. Lumawak pa ngayon ang investigasyon ng pulisya sa iligal na gawain ng mga paruhinog. May natagpuan ang Ozamis City Police na isang balon sa barangay Kapukaw. Melanie, ano daw ang nasa loob ng balon na ito? Tony, isang balon ito na may mga buto ng tao. Natagpuan ng mga pulis ang balon sa barangay Kapukaw sa Ozamis. Batay sa tip na ginagawa itong mass grave ng pamilyang paruhinog. Ugmo ka ng mga headlines gikan din sa Mindanao. Balik sa imo, Tony. Maraming salamat, Melanie. At susunod, Mrs. ni Comelec Chairman Bautista na si Patricia nagsalita na sa issue ng illicit affair. Alamin sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Bahagyang humina pero patuloy na ang southwest monsoon o habagat. Pumihit na ang habagat at nagpapaulan na lang sa kanlurang bahagi ng northern Luzon.
Kaya sa mga taga Ilocos Region, asahan ang posibleng minsay malakas na pag-ulan at thunderstorms. Wala namang nakataas na gale warning, pero magiging katamtaman hanggang malakas ang pag-alon sa Hilaga at kalurang baybayin ng Northern Luzon. Para naman sa taya ng panahon sa ilang pangunahing lungsod, sa Vigan, tiyak na uulan ngayong araw, bagamat aabot sa 31 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod. Sa Dumaguete, magiging mas mainit ang temperatura na aabot sa 32 degrees pero magiging maulan rin. At sa Cagayan de Oro City, 80% ang tsansa ng pag-ulan, bagamat tulad sa Dumaguete at Vigan ay magiging mainit rin ang temperatura. Isang isla na dating nakalbo ang unti-unting nire-restore ngayon sa bayan ng Taytay, Palawan. Ipakikilala ang lugar bilang best diving destination sa Pilipinas. Spotted yan ni Lynette de la Cruz. At yan ang mga balita ang aming nakala. Ako si Leo Lastimosa, gikan din sa Cebu. Ako po si Melanie Severino, gikan din sa Davao. At ako si Tony Velasquez. Mabalos hanggang bukas, mga kapamilya.